tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Hallelujah. Sige po, settle down. Bago po tayo mag-start, yung iba maghanap na ng magandang upuan. Sino dito yung pinagpawisan? Ako kahit mag-makeup ka dito na no? Uhulas eh. Di bale, paparating na ang aircon natin. Gaganda na ang church. Amen. Pero mas mainit sa impyerno, di ba? Mas mainit sa impyerno. Kaya, is lang ng konti. And I'm very thankful that everyone remains in our church. Amen? Kasi yung iba, di ba, mas malamig sa, sa cinema, mas malamig sa ibang lugar na medyo komportable pa. Pero ikaw, nandito ka pa rin sa Jagia. No? We have that loyalty to our spiritual family. Kasi it's not the nearest church, but it is the dearest church. Amen? At hindi dahil sa malamig, no, kundi mainit ang pagmamahalan dito sa Jagia. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. So, sino ang na-late ngayon? Mag-attendance si teacher. Mag-attendance si Pastora Sara. Sinong na-late ngayon? Now, we have different reason why we are late. Pero actually, late is not being acceptable. Tama? Sabi daw, being on time is still late. Coming before the time is the one early. So, yun ang sabi ng mga businessmen, mga professional. Anyway, kaya ako tinanong po, kasi ang title ko ngayon is God Late. Nalilate ba si Lord? Nalilate ba siya? And He's on time. Okay. So, actually, sa Lord kasi, wala talagang time kay Lord. No? Sa heaven, wala pong orasan. Walang relo. Walang relo sa langit. No? Kasi yung sa langit po, eternity na yan eh. Eternity. So, wala na pong wala nang orasan or watch or clock sa langit. Hindi na rin nahati ang araw at gabi. Wala nang 24 hours, wala nang 7 days, wala nang 1 month, no? So anyway, nilagyan tayo ng time, di ba? Merong 24 hours a day. Kaya alam natin kapag late. Pero itong share ko, hindi para excuse yung mga late, ha? Okay. I want to share with you about how the Lord orchestrates things on our behalf. Maybe some of us are in the season of waiting. Sino nandito ngayon na nag-iintay ka? Nag-iintay ka ng mapapangasawa mo. Oh, yeah. Sabi nung isa, dito maasas lang gaman. Nag-iintay ka ng right timing for your business. No, tagal-tagal mo na nag-iintay na magkaroon ka ng business. Or maybe you are waiting for someone to call you para ma-hire ka. No? Nag-iintay ka ng complete healing or recovery. Tama? So, there are a lot of things na tayo po, na iniintay po natin. Tama ba? Na, sino dito yung nasa waiting period? Parang madami sa atin. Tama? No? Kaya, minsan natatanong natin, Lord, dadating pa ba? Lord, mangyayari pa ba? Lord, ibibigay mo pa ba? No, parang, Lord, matanda na ako, kailan pa dadating? Ha? Di ba? Lord, ang tagal naman. So, ang tanong nga, kaya ang title natin is God Late. Gusto ko basahin po natin
Doon sa meron po kasing story sa Bible na si Jesus, it seems that he was late. Basahin natin sa John chapter 11. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. And so the sister sent word to Jesus. Sabi niya, Lord, yung best friend mo, si Lazarus, may sakit. And nung narinig ni Jesus yan, sabi niya, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Sabi niya, itong sakit na to, hindi to aabot sa kamatayan. Itong sakit na to ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Uy, may purpose pa lang, mga sakit. No? Pero hindi mo sasabihin na, uy, pwede na ako magkasakit. No? Naku, giinom-inom na ako, mag-sigarilyo na ako, okay lang pala magkasakit. No. Maraming factors yan kung ba't may sakit. Pero may ibang inaalaw naman si Lord. Katulad ng sakit ni Job. No, that is for God's glory. Wala naman talaga siyang, hindi naman talaga siya nagbisyo, no? Pero bigla siyang nagkasakit. So may mga ganung pagkakataon po na yung sakit ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. And sabi dyan, sa verse 5, now Jesus loved Martha and her sister Lazarus. So best friends talaga sila, magkakaibigan. Sobrang mahal sila ni Jesus. Sa verse 6, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Uy, eto na. May sakit si Lazarus, yung best friend niya, yung beloved niya. Di ba nagmamadali? Dapat puntahan agad, dapat priority yan. Nasa priority list ni Jesus si Lazarus. Kasi nga may sakit. Pero nang ginawa ni Jesus, naku, nag-intay pa ng 2 araw. Tapos, after 2 days, saka siya nagyaya. Sabi niya, tara, punta na tayo sa Judea. Tapos, sabi ni Martha, Lord, ito na sa verse 21, tumalon na ako, no? So, nung papunta na sila, so, nung dumating sila, it seems that Jesus was late. Sabi ni Martha, wala na po si Lazarus. Namatay na po ang best friend niyo. Kaya sabi ni Martha sa verse 21, Lord, if you had been here, kung sana on time ka, kung sana dumating ka, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. And Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha said, I know, he will rise again in the resurrection at the last day. And Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? And verse 38, talon ulit tayo, Jesus wants more deeply moved. Ito na, sabi niya, sige, puntahan natin si Lazarus doon sa libingan. Sabi ni naku, mabaho na yon. And tignan natin, nung nandun na sila, Jesus was deeply moved. He came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone. But Lord, sabi ni Martha, by this time, there is a bad odor, for he has been there. Ilan daw? 4 days. 4 days nang namatay si Lazarus. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Amen. So, ibig sabihin pala, no, yung paghihintay ni Martha at yung delay ng pagdating ni Jesus ay hindi ito ending. Kaya kung nasa waiting ka o parang late na, parang ang tagal naman sumagot ni Lord. Pero sabi ni Lord, 'di ba, if you believe, you will see
the glory of God. Amen. No? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he said to this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Alala ko to nung sinerto ni Pastor Alan, di ba? Dreams! Dead dreams! Come out! Husband, come out! Business, come out! Employment, come out! Baby, come out! For Jesus, it is not late. It is for God's glory. Amen. Kaya sabi ni Paul, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ang lagi palang tanong, nakaka-glorify kaya kay Lord? No? And the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Amen? Let us all bow our heads and pray. Father God, continue to glorify your name in our midst. May this message lead us to trust you more. And in the middle of our doubts, in the middle of the crisis of our situation, we will choose to trust you over and over and over again, because you are the God who remains faithful. You are the same God yesterday, today, and forever. You are the miracle-working God. And you're always on time, though in our time, it might be late. Thank you so much. Bless your people. Holy Spirit, we welcome you in our hearts. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, let us give our best clap offering to God. Amen. Kanina po sinabi ko sa inyo, sa langit wala ng orasan, wala ng relo. Kasi hindi na po bound sa time ang mga nasa langit. Now, we are no longer bound to time. Tayo lang po ang bound to time. Amen? No? So it means that we are living in a season. Sabihin mo nga, season. Actually, life is broken into season. Sabi po sa Genesis 8:22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Amen. As the earth endures, habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa o dito sa mundo, meron talagang day and night. Meron talagang winter, spring, summer, or fall. May tag-ulan, may tag-init. May gabi at may umaga habang nandito pa tayo sa mundo. At hindi lang po yan sa physical, pero even sa buhay po natin, there are seasons in life. Sa mga young people po, lagi naming tinuturo that you need to live in the season of life. Amen. Ano yung seasons of life? Yan. Earning. Earning agad. Pwede naman. Learning. Earning, and marrying. Tapos dugtungan ng mga may asawa, suffering. Hindi, joke lang. So, learning, earning, and marrying. Learning muna, aral muna. Pagkatapos, yung susunod na season, earning, magtrabaho muna. Wag mo na mag-asawa agad. No, kailangan meron ka munang 6 digits. Hallelujah. 6 digits to 7. Tama pa, paparating na. 6 digits. Yung pwede mo nang buhayin yung family mo, ano? Yung may maintenance na yung wife mo. And then, marrying. Amen. You need to establish your life first. Kaya nga tayo, may seasons of life. We need to follow on the season. Kasi kung hindi, no, life will be hard.
Amen. Kahit naman po sa bunga ng isang puno, pagka kinuha mo ang isang prutas nang wala pa sa season, hindi rin pakikinabangan. Tama? So we need to live in the season of life. And life is broken into seasons. Pag-usapan po natin actually si Joseph. No? Si Lord kasi may timeline. Sabihin mo nga si Lord may timeline. Tayo, meron tayong sariling timeline. Pero sabi ng Bible, many there are plans in the heart of man, but to establish it and to fulfill it, it is in the hand of God. Amen. Kasi si Lord, meron ding timeline. Kung tayo may timeline, si Lord may timeline. Kaya sabi niya, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. That statement is confined in the timeline of God. Amen. Kahit ito ay ating kiniklaim, pero ito ay dadating sa tamang panahon. Amen. Mamaya, further pa po natin pag-uusapan yan. Katulad po ni Joseph, no? Joseph the dreamer had the seasons in life. Kilala po natin si Joseph. Let us read his story para lahat po tayo aware. No? Yung introduction po ng kanyang buhay. Kasi baka meron po sa atin dito ngayon, may mga pangarap ka. Meron kang mga panalangin, no? Na minsan naiinip ka na. Ba't hindi pa dumadating? Bakit hanggang ngayon wala pa? Si Joseph po ay dumaan din sa seasons of life. Baka ikaw ay nandun ka pa sa season of preparation. It doesn't mean na hindi bibigay sa iyo ni Lord, pero hindi pa napapanahon. Hello? Kaya maganda, dapat i-determine natin anong season na ba tayo. Kasi minsan, pag nainip na tayo, gumagawa na tayo ng sarili nating paraan. But remember, God has a timeline and God has His own season for us. Hello? Tingnan nyo, si Abraham at saka si Sarah, pinangakuan ng Diyos, sabi niya magkakaanak kayo. Barren Tama. Pero alam niyo ba, the fulfillment of that promise took 10 years. Kaya parang, Lord, bakit naman sinabi mo na agad? Nag-expect pa kami. Sana nung sinabi mo yung next year na, di ba? Yung andyan na. Pero bakit 10 years? Pag-iintayin mo pa kami. Because God has a season. God has a purpose sa bawat season natin. It's a preparation. Amen. Hindi ko mo't ipinangako sa iyo ng Diyos, ibibigay niya na agad ngayon. Kailangan maghintay tayo. Kailangan mag-prepare tayo. Otherwise, if it will come and we are not prepared, if we cannot manage it, we will gonna lose it. Amen. So si Joseph, pinangakuan din ni Lord. Na pinangakuan ni Lord, alam nyo, basahin natin, Genesis 37 verse 2. Joseph, a young man of 17. Ilan taon daw? 17. Sino dito mga 17? Yun, si Kuya, Abeng. 17 years old na naginip. No? That time, he was a shepherd. And sabi sa verse 5, Joseph had a dream. And when he told it to his brothers, they hated him all the more. May pangarap. At ang pangarap na to at panaginip na to ay hindi galing kay Joseph. Ito ay galing sa Diyos. Plano na ipinadaan sa isang panaginip. Pero medyo hindi pa ganun kalinaw. Amen. Kaya minsan nire-reveal sa iyo si Lord, pero hindi malinaw. Amen. Lord, ang labo mo naman Bibigay mo pa yung bigay ka pa ng panaginip, di mo lang clarify. Diba? Nasa parable pa, nasa panaginip pa. So katulad ni Joseph, no, na naginip siya, sabi niya ito, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright. Na naginip siya, na nagtatali sila ng mga inani, no? Wheat. Lahat ng mga magkakapatid nagtatali din. Tapos, sa panaginip niya, yung kanyang tinatali na grain, na wheat, biglang tumayo.
Ang sabi dyan, and then, ganun din yung sa mga kapatid niya. At yung mga tinatali ng kapatid niya, ano nyo ba, na-imagine nyo, tumayo, nag-bow down dun sa kanyang shift. Nag-bow down. Yumukod dun sa kanyang tinatali. At sabi sa verse 8, his brother said to him, do you intend to reign over us? Ano ibig mong sabihin? Mangungunang ka sa amin, bunso ka lang. Uy, bunso ka lang namin dito. Actually, utos-utusan lang. Will you actually rule us? At dahil doon, nagalit yung mga kapatid niya, dahil sa panaginip na meron siya. Marami tayong mga panaginip at pangarap na ang mga tao, sabi nga sa Facebook, hindi lahat ng mga plano mo o pangarap mo, huwag mo daw sabihin kung kani-kanino kasi yung iba hindi matutuwa. Yung iba magagalit dahil may pangarap ka. Ganon ang naranasan ni Joseph. Dahil may pangarap si Joseph, imbes na mag-celebrate together with him, yung kanyang mga kapatid ay nagalit na inggit. Nainggit sa kanya at dahil doon, siya ay pinag-isipan ng masama. No? At hindi lang yon, isang beses, 2 beses pa. No, tignan niyo po. Then he had another dream. He told to his brothers, listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. Uy, ang tayog ng pangarap ah. No? Kaya nagalit pati tatay niya. Sabi niya, anong ibig sabihin niyang pangarap mo na yon? Ako, tang nanay mo, yuyukod sa'yo. Nagalit si Jacob. And his brothers were jealous, but his father kept the matter in mind. So, maaring yung tatay, kasi tatay, pinag-pray na lang si Joseph. At pinag-pray ang pangarap. Alam niyo po, kung makikita po na, tutuloyin po natin ang story ni Joseph, makikita po natin, there are 4 seasons in the life of Joseph. 4 na, ano ba sa Tagalog yung season? 4 na panahon ang pinagdaanan ni Joseph. No? And it is equivalent to 4 coats. Coats. Or yung tawag nito, jacket. O sa Tagalog ulit nun, pangginaw. There are 4 seasons or 4 coats in the life of Joseph. Number 1 is colorful coat. Makikita natin yan sa Genesis chapter 37 verse 3. Itong coat na to ay tinahi ng tatay niya para sa kanya. But this coat, ito din po yung pangginaw na kinuha o ninakaw ng kanyang mga kapatid. Pinagbalakan siya ng mga kapatid niya. Dumating siya sa season na gano'n na nainggit ang kanyang mga kapatid at dahil doon nagplano ng masama ang kanyang mga kapatid laban sa kanya at siya po ay hinulog sa balon. No, hinulog siya sa balon, kinuha yung jacket, nagpatay ng tupa, tapos yung dugo inilagay dun sa coat. That coat was shed by blood. That season in the life of Joseph is a season of betrayal. Yun yung isa sa mga masakit, no? Yung, Lord, may pangarap ka. Bakit? Akala ko ba yung mga kapatid ko magbabow down sa akin? Pero, bakit yung mga kapatid ko, sila pa nagbalak ng masama laban sa akin, inulog ako sa balon. Hindi pa yun, no? Binenta siya sa mga Egyptians para maging katulong, para maging alipin. Lord, nasan ang pangako mo? Hello? Maaring nandito tayo sa season na to, the season of betrayal. Yung season na ang daming nagagalit sa atin, ang season na ang daming naninira sa atin, yung season na ang daming nag-judge, nagbabash. Akala ko ba kakampi ko tong mga to? Akala ko ba tutulungan nila ako? This is a season of betrayal. Hello, sino nandito sa season na to? Pinagdaanan ni Joseph yan. Pero may pangarap, may binitawan ng Diyos sa kanya. Ang ganda ng pangarap, ibig sabihin, magiging leader siya. Na magre-reign siya, magro-rule siya. Naalala ko po, when I was young people in the church,
Madalas po umiiyak talaga ako kasi madalas po akong pagalitan ni Pastor Rick Berana. 3 beses, perfect number. No? Lagi po akong umiiyak. No? Pero, yung palang moment na yun, season na yun, yun pa ay season of molding. Hello? Yung pala yung season ng pagbasag. Kasi alam niyo po, ang init-init ko po nun sa parang si Joseph, excited, aggressive sa ministry. Parang feeling ko lahat kaya kong gawin. No? Pero hindi pala naka-base sa emotion. Or yung sa passionate ka. Pwedeng passionate ka, pero hindi ka pa handa. Hindi ka pa molded. Kaya kailangan ka pang basagin. Hello? Season of betrayal. Season of molding. Kaya nararanasan mo yan. Kasi binibreak pa ni Lord yung pride. Binibreak pa ni Lord yung self-sufficiency. Binibreak pa ni Lord yung self-dependency. Binibreak ni Lord yung yabang. Hello? Sabihin mo, colorful coat. Makulay na pangarap. Pero, panahon ng pagbasag. Amen? At pangalawa, slave coat. Eto na, binenta na, no? Binenta na siya. Siya ngayon ay dahil nga sinasamahan siya ng Diyos, naging leader din siya dun sa loob ng palasyo kahit siya ay alipin, kahit siya ay katulong naging mayordomo. Magandang lalaki. Guwapo. Sino dito naniniwala guwapo ka? Hallelujah. Siyempre, pag guwapo, lapitin ng tukso. Ayan. At dahil guwapo si Joseph at matipuno, nagka-crush po sa kanya yung asawa ni Potiphar. Alam niyo kung anong pangalan ng asawa ni Potiphar? Potiphar's wife. Yan. Mrs. Potiphar. Ngayon, araw-araw, talagang inaaraw-araw po siya ng asawa ni Potiphar. Sabi niya, wala si Potiphar. Wala ang iyong amo. Pwede tayong mag-date. Pwede tayong mag-loving-loving. Sabi ni Joseph, I cannot do it. Hindi ko kayang saktan ng aking master. I cannot do it to my master and to my God. Talagang Mrs. Potiphar, kerengking, no? Talagang, sabi niya, sige na. Sabi ni Joseph, hindi pwede. Respetuhin mo ang aking pagkalalaki. Kahit nung palang panahon na yun, may mga aggressive na, no? Sabi niya, respetuhin mo, igalang mo ang aking puri. Talagang nakipagbuno si Joseph. Talagang hinaharas na siya ni Mrs. Potiphar. Hanggang ang ginawa niya na, tumakbo. Kaya lang, naabutan yung kanyang coat. The second coat. The slave coat. Meron siyang balabal eh. So, hinila ni Mrs. Potiphar yung coat. At dahil doon, doon sa coat na yun ang naging dahilan para siya makulong. Pinagbintangan siya na rapist. Sabi ni Mrs. Potiphar, Love, pinagbalakan ako ng iyong katulong na i-rape. Nagalit si Potiphar. This coat grabbed for temptation. Yung pilit siyang tinutukso, pilit siyang gustong ilaglag at ihulog sa kasalanan. Maaring nandito ka ngayon sa season na to, na pilit kang gustong ihulog ng kaaway para ikaw ay matukso. Maaring tukso sa babae, tukso sa pera, tuksong mag-quit. Anumang klaseng tukso yan. Igagrab ka. Kaya sabing ganun, pero ang temptation daw, hindi yan nilalabanan. Tinatakbuhan yan. Amen. Ang test, yun ang paglalabanan mo. No? Pero pag temptation, takbuhan mo na. Hello? Kasi alam nyo ba, ang temptation, it comes from within.
So it was a season of accusation. Panahon ng pag-akusa. Panahon ng pagbibintang. Wala namang ginawang masama si Joseph. He was very pure in his intention. He is faithful and loyal. Parang ikaw. Loyal ka naman sa asawa mo. Loyal ka naman sa ministry. Loyal ka naman sa cell group. Loyal ka, faithful ka sa tithes. Pero bakit ganitong nangyayari? Masama pa rin ako. I am being accused. Nasa church naman ako. Nagmi-ministry, nagpa-practice lang ako. Bakit sinasabi ng magulang ko, sa bahay, kung saan-saan lang ako pumupunta? Hello? Sino nakarinig ng ganon? Yung mga accusation. Pagdadaanan mo lang yan. Nandiyan ka lang sa season na yan. Hallelujah. And pang-apat, prisoner coat. At dahil doon, pinagbintangan. Pangatlo pala. Tama, Marvin. Pangatlo, dahil pinagbintangan, so pinakulong ni Potiphar. Sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Minsan magsasuffer po tayo sa mga bagay na hindi naman natin ginawa. Hello? Minsan, alam mo yung wala ka namang ginagawang masama, na-judge ka na. Nakulong ka na sa kanilang mga idea at kanilang mga opinion. Hello? Napangalat na sa buong barangay na ganito ka, ganyan ka. Pero hindi naman napatunayan. Hello? Si Joseph ikinulong at nagsuot ng panibagong coat, the prisoner coat. Prisoner coat. Mababasa yan sa Genesis 41, verse 14. And during the time, dahil nga sinasamahan siya ng Diyos, doon, kahit saan siya pumunta, naging leader pa din. Naging leader pa din siya. Alam niya, pag sinasamahan tayo ng Panginoon, we will gonna lead. Amen. We will gonna rule. Kaya nga, hindi nakikita ni Joseph na yung kanyang dream ay unti-unti nang natutupad. At sinasamahan siya ng Panginoon, leader na siya. At dito, may dalawang bilanggo na nanaginip. Yung isa, na tinapay, na narolyuhan. Yung isa naman, yung grapes, na crush. Tapos doon, in-interpret ni Joseph, dahil meron pala siyang potential. May gift pala doon lumabas. Kaya alam niyo, minsan po, sa panahon ng testing, sa panahon ng mga accusations, doon lumalabas ang galing mo. At dahil doon sa pagkakakulong po sa kanya, na-discover niya, kaya niyang mag-interpret ng panaginip. Siyempre, sinamahan siya ng Panginoon. In-interpret niya, sabi niya, yung panaginip po, ibig sabihin, bukas, bitay ka. Ikaw naman, sa panaginip mo, makakalaya ka. Nangyari. At sabi niya doon sa nakalaya, sabi niya, pag nandun ka na sa labas, huwag mo akong kakalimutan, ha? Sabi niya, sige, pare, akong bahala sa'yo, babakapang kita. Sino dito yung pinangakuan dito, babakapang ka, tapos paglabas, ilang taon nan lumipas, hinihintay mo. Kasi may pangako. May pangako na ibinigay sa'yo yung tao. Hello? Kaya alam niyo, minsan po ang pangako ng tao, napapako. Kaya hindi po tayo magre-relate talaga sa pangako ng tao. Magre-relate tayo sa pangako ng Diyos. At doon, lumipas ang panahon. Pero this was the quote that is overlooked. Nakalimutan. Nakalimutan na. Yung alam mo, minsan may ginawan tayo ng maganda, pero nakalimutan. Hello, mga leaders. Diba? Meron tayong mga tinulungan, pero pagkatapos mong tulungan, kinalimutan. No? Hallelujah. Pagkatapos mong pautangin, sinisingil mo, ikaw pang masama. Hallelujah. Dati mong kaibigan, dahil pinautang mo, hindi nagbayad, nawalan ka tuloy ng kaibigan. Nawalan ka na ng pera, nawalan ka pa ng kaibigan. Kaya hirap magpautang, This was a quote of overlook na minsan po, pagka tayo tumutulong,
nakakalimutan ng ating mga ginagawang kabutihan. Pero alam niyo po, kahit ano pong gawa, pero sabi ng Bible, gawin niyo lang. Gumawa lang kayo ng mabuti. Kasi kalimutan man ng tao yan, ang Diyos hindi niya makakalimutan. God is not unjust. Sabi ng Bible, kung mahanap mo yun, Aliana, God is not unjust to forget all the good things that we have done to our brothers and sisters. Hindi makakalimutan. Ang tao makakalimot. Mag-overlook ang mga tao. Minsan ang anak natin nakakalimutan. Kalimutan na inalagaan siya ng may sakit. No, pinag-aral siya. Hallelujah. Ito panunumbat ba to? Kaya alam niyo mga young people natin, tinuturuan natin gratefulness. Do not overlook. Pero minsan na-allow ni Lord yung season of overlook. Bakit? Para hindi po tayo sa pangako ng tao magre-rely. May pangako ang Diyos sa'yo, doon ka dumepende. And in the right season, eto na, sabi ni Lord, panahon na, eto na. Kailangan ko nang palabasin si Joseph sa kulungan, magdadala ko ng crisis sa buong Ehipto kasi ipopromote ko na ang anak ko. Kaya nung nasa prison siya, it was a season of hope. May iniintay. May binigay na pangako eh. And nanatili pa rin in his integrity, hindi niya kinalimutan ng Diyos. Kaya sa panahon ng paghihintay, in the season of our hope, we are hoping, we are being overlooked. Never forget your God. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Kahit na-overlook ka, huwag mong kakalimutan ang pangako ng Panginoon. Maglingkod ka pa rin. And because of that, nanaginip po si Pharaoh. Si Pharaoh, 7 cows, healthy cows, and 7 sickly cows. At sabi ng gano'n, may panaginip ako, itong problema ko, na ibig sabihin itong panaginip ko, i-interpret niyo mga magicians. Sabi ng mga magicians, naku, hindi nila ma-interpret. Sabi nung eto na, sa panahon. Kaya alam nyo, tama talaga gumawa ka ng mabuti eh. Kasi in the right season, i-remind ni Lord yung taong yon. Kaya tanim lang tayo ng tanim ng mabuti. Because our goodness, the good things that we have done will come into remembrance. Paalala pa din. Sabi niya, naalala ko pala, merong nakakulong, nakasamang kong inmate. Tama ba inmate? Nag-interpret ng panaginip, tinulungan niya ako, nangyari. Kaya ako nakalaya. Sabi niya, pero meron po. Sabi niya, si Joseph, kaya lang nandun siya sa kulungan. Sabi ng pero, sige, kailangan masolve natin itong problema na to, na panaginip ko, kailangan may mag-interpret, palayain si Joseph. Gumanon si Joseph. Huwag kayong humarang sa daan ko. Eto na ako, I'm coming. At eto na nga, ininterpret ni Joseph ang panaginip ni Pharaoh, tinulungan siya ng Diyos, sinamahan siya ng Diyos. Sabi niya, magkakaroon po ng 7 years abundance and 7 years na drought or famine. So, pero 7 taon na kasaganaan, mag-save ka na ng 20% para preparation sa 7 years na famine. Binigyan pa ng wisdom. Grabe, umelib po talaga si Pharaoh. Sabi niya, walang katulad nitong taong to. Sabi niya, sige, because of that, ikaw na ngayon ang second chief in command. After me, ikaw na. Hello, palakpakan naman natin si Lord. Pagkatapos ng napakahabang paghihintay, may mga sufferings, may betrayal, may accusation na overlook, pero never kang ma-overlook ni Lord. God has a season for you. Amen. And because of that, sabi ni Pharaoh, ilabas
ang coat of royalty isuot kay Joseph. And that coat is called destiny coat because he is destined to rule. Amen! Coat of promotion. And this is now the season of fulfillment. Sabi ni Lord, Joseph, handa ka na. Prepared ka na. Hinasa ka na ng panahon. Hallelujah! Sabi po sa Psalm, basahin po natin sa Psalm 105 verses 16 to 19. God caused a famine in the country and people did not have enough food. God is sovereign. Tandaan niyo po. Sabi dyan, God caused a famine in that country. Si Lord po sovereign over all the situation, over all the earth, over all the universe. He is sovereign. He is the one, the God in control. He is the ruler of the universe. He is the Lord of lords. Gagawin niya kung anong gusto niya sa kanyang tamang panahon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka lang. Dahil may season sa'yo si Lord. Amen. Kung nasa season of betrayal ka, remember, God is sovereign. He cannot overlook unto you. Alam niya yung pagluha mo. Alam niya yung pag-iyak mo. Alam niya yung kalungkutan mo. Alam niya na panahon na ikaw ay inaakusahan. Pinagsasalitaan ng masama. God knows. Sabihin mo sa katabi mo ulit, God knows. Walang nalilihim sa Diyos. Amen. Walang sinabi dito si Joseph, no? Nagbanta, nagngit-ngit, nagalit. Walang sinabi ang Bible. You know, I can see in the life of Joseph, talagang established ang relationship na kay Lord, binibigay niya lahat sa Panginoon. Hello? No? And sabi dyan, and people did not have enough food, but He sent a man named Joseph to go ahead of them. Joseph was sold like a slave. Hinanda si Joseph, pinadala si Joseph. Kaya pala siya binenta. Inalaw ni Lord na gawin siyang alipin at ibenta ng kanyang mga kapatid. It was God's orchestration. Inarrange ni Lord ang mga pagkakataon at mga sitwasyon para ihanda. God has a plan. Minsan yung plan na iniisip natin, God has a plan for you, plan to prosper you. Minsan ang iniisip na natin, maganda agad. Tama. Pero si Lord, maganda naman talaga plano ng Diyos. Pero ikaw raw ka pa lang. Raw material ka pa lang. Hindi ka pa ready for that great plan, that beautiful plan. Kailangan ikaw muna. Bago yung magandang mangyayari, kailangan maganda ka muna sa kalooban. Dapat tama muna ang puso mo. Dapat ang puso mo belongs to God. Hello? In just a snap, pwede ka naman pagpalain ni Lord. Pero ang tanong, ang puso mo ba nasa Diyos? Hello? Doon sa mga pinagdaanan ni Joseph, accusation, betrayal, hindi niya inano si Lord eh. Yung hindi siya tumalikod, hindi niya sinisi. Tama? Kasi the Lord wanted to make sure that your heart belongs to Him, not in the money. Kaya kung halimbawa, walang pera, mag-church ka pa din. Porkit walang pera, di ka mag-church. May karamdaman. Alam niyo po, 1 week ako halos walang tulog. Si DJ po, binantayan ko. Babait kasi ng mga kabataan natin. No, hallelujah. Happy birthday, Ruben. Salamat sa buhay mo. I love you, Ruben. Hallelujah. Ginabi kasi. Ginabi ng uwi eh. Nag-birthday celebration. Pag-uwi, sinalubong ang ulan. 12:00 ng madaling araw. Kinuwento ko pa talaga dito, nanay ako eh, no? Tapos, pumasok ng 5:00 ng madaling araw. Walang tulog halos. Abay, natulog nang di naliligo.
Naghubad, naka-aircon. Yun, nakala siguro, no, kayang-kaya. Akala, macho no? Tinawagan ako ng sumulong, kunin niyo po anak niyo dito, nilalagnat, naapoy ng lagnat. For 4 days, 39.4. Nabantayan ko, wag lang mag-40 nahibang. Nahibang po yung unang araw Kung ano-anong ginagawa ko, ano tinuturo Sabi ko, ano ko? Hallelujah. At doon sa ikalimang araw, doon na po, pinakita na, sabi ko, Lord, talagang, halos wala po akong tulog. Amen. Pero, tuloy pa rin, maglilingkod pa din tayo sa Panginoon. Amen? Ha? Di porket may sakit, walang pera, ano pa? Broken-hearted, nag-break. Ano pa ba? Hindi na maglilingkod, hindi na magcha-church, hindi na magsa-cell group. Hindi na magta-tithes. No. We will remain faithful to God. Because our heart belongs to Him. Amen. And sabi dyan, they tied a rope around His feet and put an iron ring around His neck. Grabe, tindi. Mga kapatid ba to? No, tinalian pa talaga ng bakal sa leeg. And tignan niyo po, Joseph was a slave until what he said had really happened. Alipin! Naging alipin! Favorite ng tatay, tapos biglang naging alipin. Pinaglingkuran ang hindi mo kalahi. Siyempre, pag alipin ka, ang hirap ng buhay noon. Samantalang sa bahay ng tatay mo, senyorito ka, pinagginawan ka pa ng coat. Pero pagdating doon, tas pinagbintangan ka, naging ulila. Hello, walang tatay, walang nanay. 17 years old. But Joseph was a slave until he said what he said that really happened. The Lord's message proved that Joseph was right. Sa ibang translation, ang ganda po, NLT. Until the time came to fulfill his dreams, until the time, sabi niyo, until the time to fulfill his dreams, may tamang panahon ng fulfillment ng pangarap. May tamang panahon ng fulfillment ng plano ng Diyos sa'yo. Hindi porket ganyan ang nararanasan mo ngayon, broke ka ngayon, break kayo ng jowa mo, iniwanan ka, hallelujah. Huwag ka nang malungkot. May best na nakalaan para sa'yo, kaya tinanggal yan. Kasi hindi yan ang best. Beast yan. The Lord tested Joseph character. Hello. Pwede ba natin palakpakan ulit si Lord? It is the character. Hinahanda ka. Hallelujah! Number 1, to remember this. Number 1, we need to remember, before God will do great work through us, He will give a great word to us. Bago gumawa ng malaking bagay si Lord sa pamamagitan mo, bibigyan ka muna niya ng kanyang mga pangako. Joseph, in the life of Joseph, the word or God's plan was shown through dreams. Kaya maigi po at tama lang, mabuti po na tayo ay may tinatanggap na pangako galing sa Diyos. We pray, we seek God, we read the Bible, amen? We attend the cell group, we attend the Sunday service. Mali mo nga, ngayon, i-prophesy ka, may magrema sa'yo, akin yon. It is a direct message to you. Hello. Naalala ko po ako nung young people, I was so broken. Kasi binuli po ako ng crush ko na manager. Gusto kang siran. Binuli ako. Iyak ako ng iyak. Ay Lord. Pero naalala ko, the promise of God, Isaiah 43.
I know you by name. I love you. When you go through the waters, you will not be drowned. When you go through the fire, you will not be burned. You belong to me. Yun ang sabi ng Lord. Pero iyak ako ng iyak nun. Tapos, nakalma po ako. And hanggang binigay yung Jeremiah 29:11 nung ako po ay nasa Bible school. Sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 3, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. Amen. God has a vision for you. It is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. Sabihin mo, it will be fulfilled. The promise of God will be fulfilled in my life. Sabi dyan, if it seems slow in coming, wait patiently. Ano daw? Hallelujah! For it will surely take place. It will not be delayed. Hallelujah! It will surely take place. Siguradong mangyayari. Siguradong matutupad ang vision ng Diyos sa'yo. Amen. Hallelujah. He is working. His word, He is giving you a word today. Meron na bang binigay na pangako si Lord? Huwag kang papayag na hindi magsalita sa iyo si Lord. Walang pangako kang panghahawakan. Amen? Number 2. Before I go to the number 2, may tatanong ako, sino po ang character sa Bible na mahilig mag-soft drinks? Dapat to kanina pa no? Di, character sa Bible Sino? Si Habakkuk. Habakkuk. ay, bumenta pa rin. Akala ko, alam nyo na. Diba? Habakkuk. Ayan. Okay, anyway. Ay, bumenta pa rin na. Yes, hallelujah. Tagumpay. Number 2. Ha? Hindi pwede. Okay, number 2. Before God will do great work through you, He will do great work in you. Amen? Bago gumawa si Lord ng mga mahimalang o magagandang bagay sa pamamagitan mo, gagawa muna siya ng mahimalang bagay sa buhay mo. You know, Joseph was refined through difficult season to prepare him for greater assignment. Amen? Hallelujah. Nirefine, pinino po si Joseph. Tinanggal yung mga yabang. Kung meron mang nakakakilala po kay Joseph, hindi yung tatay niya, hindi yung mga kapatid niya, ang nakakakilala talaga sa kanya ng higit-higit ay ang Diyos. Kaya kilala po tayo ng Diyos. Amen. Kahit makita tayo ng mga leaders natin, ng mga pamilya natin na we are all very active in the ministry. Pero minsan natatanong tayo, bakit nangyayari to sa akin? O nga no, uy nakita ko yun sa altar call, tumaas pa ng kamay yun, talagang tululuha, huhog lahat na ng tumulo na. Pero bakit biglang ganun ang nangyari? Kasi kilala ka ng Diyos. O pagkatapos mag-encounter, mas matinding pinagdaanan na. Ibinigay na niya ang all niya. Nung nag-encounter kilala ka kasi ni Lord. He needs to refine you. Amen. Pwede po natin dayain ang tao. Pero hindi po natin madadaya ang Diyos. Kilala niya tayo. But not to put us down, but to prepare us and to refine us. To prepare us for the great things. Hello. Kaya nangyari sa iyan. Kaya nangyayari sa atin yan. Kasi kilala tayo ng Diyos at mahal niya tayo. He needs to refine us. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? He's like a father. And a father discipline his children. Kasi merong gustong ibigay sa atin at ipamanage si Lord sa atin ng mga malalaking bagay. Pero kailangan ay na-refine tayo. Hello. Kaya pagka po may lumalapit sa pastora, maglilingkod po ako. Pastora, gusto ko pong mangaral. Sabi ko, magandang pangarap yan kapatid. Magandang pangarap yan anak.
Pero pag once na sinabi po natin yan, maghanda ka. That the Lord will refine you. Dahil yung pangarap na yan, hindi galing sa'yo. Pangarap yan ng Diyos talaga sa'yo. Pero God will refine you. Sabihin mo sa katabi mo, God will refine you. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Si Lord ang may plano po na makagawa tayo ng mabubuti at magagandang bagay. Hello. That's why pinagdadaanan po para tayong mga gold. Kailangang i-refine. Para kuminang, kailangan daan sa apoy para mawala ang mga impurities. Hello. Number 3, the word you receive cannot come to pass if you don't pass the test. Yung salita, pangako na tinanggap mo, ay hindi yan mangyayari kung hindi mo ipapasa ang examination of life. Sabi po sa Proverbs 17:3, in the same way that gold and silver are refined by fire, the Lord purifies your heart by the test and trials of life. Hallelujah. Kailangan maipasa mo ang refinement of this life. Yung hindi ka susuko, yung hindi ka magkukwit, yung hindi ka hihinto, kundi magpapatuloy ka. Amen. And every testings and trials that God allows in our lives, it brings us to humility. It humbles us. Alam niyo po, yun ang di obvious na kasalanan eh. Yung yabang at saka pride. Minsan makita na, lasinggero, uy, na nagsisigarilyo. Ay, immoral yan. Diba? Pero yung yabang, yung pride, ay, hindi nakikita yan. Tumahimik ka lang, mukha ka nang mabait. Tama? No, hindi ka lang magsalita, mukha ka nang mabait. Yung bait niya. Ba't naman nasabi mabait? Tahimik eh. Porque tahimik, mabait. Tama ba? Sa primary namin, maraming tahimik eh. Hallelujah. Pero si Lord, alam niya yan. Tama? No? Kailangan i-refine. Kailangan tanggalin ng pride. Kailangan tanggalin ng unforgiveness. Kailangan tanggalin ng bitterness. Kaya kailangan idaan sa apoy. Test of trials of life. Kasi bakit? Tinuturuan tayo ni Lord mag-humble. Dahil sabi sa James, God opposes the proud and He gives grace to the humble. Gusto kang pagpalain ni Lord, pero tapat ang puso mo, tama. Mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harap ng tao. Hindi tayo ma-judge. Alam mo, pagka nag-judge, tayo po ay merong arrogant spirit. Di ba, ang bilis natin magsalita doon sa isang sitwasyon ng isang tao without knowing the whole story. Ayaw ni Lord John. Amen. That's why God allows us to pass to the test. Para tayo mismo, maranasan natin, maramdaman, ay ganun pala naranasan niya. Nahahumble tayo. Hello? And number 4, all things will work together for your good, even if those things themselves are not good right now. Hello? Tandaan natin, sa kamay ng Diyos, walang sayang. Sa kamay ng Diyos, walang basura. Hindi ka lang niya i-recycle, i-restore ka pa niya. Amen? Kaya kahit anong pangit na nangyari sa buhay natin, kayang pagandahin ni Lord dyan. Ang sword, yung espada ni Goliath ay ginamit para patayin mismo si Goliath. Ano ibig ko sabihin? Ano man yung mga bad situations, mga Goliath sa buhay natin, no? Mismong sandata niya ang papatay dyan. Kaya ni Lord na pagandahin ang story mo kahit galing tayo sa pangit na buhay.
Kahit na galing tayo sa pangit na pamilya, pangit na kwento. Anong sabi sa verse 20? Genesis 50, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. God has a purpose. Hallelujah! Kaya kahit pangit na pinagdaanan mo, kahit mahirap yung pinagdaanan mo, ang intensyon ni Lord ay gamitin niya ng Panginoon para i-complete, para i-accomplish ang kanyang plano. Anong sabi? The saving of many lives. Last week po, no, shinare ko po sa inyo, the business of God is people. Saving people. Kaya kung meron man po na nangyayari sa atin buhay ngayon, pangit man yan, kayang i-work out ni Lord yan for saving many lives. Para iligtas ang pamilya mo, para iligtas ang campus mo, para iligtas ang mga taong nakakonect sa'yo. Hello, para iligtas ang mga makakarinig ng istorya mo. God will use anything unpleasant in your life. Amen? Sabi sa Romans 8:28, God causes all things to work together for good for those who love Him and to those who are called according to His purpose and glory. Kaya kahit halimbawa ikaw single mom ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Meron kang bawas. Hallelujah. Kung nagkamali ka man ng desisyon, no? Kung may single mom dito, hindi pa huli ang lahat. Meron tayong single mom na binigyan ng mapapangasawa, tama? No? Sabi nga niya sa amin, wala na po akong planong mag-asawa eh. Pero sabi ni Pastor Alan sa kanya, I'm gonna show you the path. Kilala niyo po. Kilala niyo siya, tama? Ngayon po pastora na ng boso-boso. At binigyan po siya ng pastor na asawa. Hello? Kaya kahit po hindi maganda ang ating istorya noon, close chapter na yan, susulat ulit si Lord ng magandang chapter sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. There are 4 types of tests. Dito po ako magtatapos. Yung unang test lang po ang i-share ko sa inyo, the test of waiting. Ayan po ang pinakaayaw natin. Ako pinakaayaw ko yung nag-iintay. Ayoko nag-iintay sa pila. Ayoko nag-iintay sa kasal. Sabi niya, ayoko nag-iintay sa bangko. Kaya lagi po ako pupunta doon, last minute na. Yung mag-close na yung cashier. Yan po. Ayoko kasi nag-iintay. Ayaw na nag-iintay, di ba? Pero alam niyo po, inaalaw tayo ng Lord dyan dahil para tayo po ay i-purge o purgahin. Tanggalin yung mga impatience natin. Hello? Marami sa atin impatient. Gusto natin immediate. Gusto natin, yung instant. Pero ano sabi po sa Psalm 27 verses 13 to 14, I remain confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, wait for the Lord. Huwag ka muna magdesisyon. Huwag kang aalis. Huwag ka muna mag-aasawa. Di ba si Sarah? Ayun o, babalikan natin si Abraham, pinangakuan. Tapos 10 years, sabi ni Sarah, tagal naman. Sabi mo, kakaanak tayo. O sige na nga, ito na lang, si Hagar na lang. Hala, hindi naghintay kay Lord. Pinangunahan si Lord. O sabi ni Lord, magkakaanak daw tayo, malamang bibigyan tayo ng anak sa pamagitan ni Hagar. Sige na, sipingan mo na. Hindi na nakapaghintay. Kaya sabihin mo, op. Steady ka lang. Sabihin mo, be still. Be still, maghintay ka. May tamang season sa'yo. Wait for the Lord. And sabi, be strong and take heart. And, inulit, wait for the Lord. Ang kulit daw kasi. Wait for the Lord. Na, alam niyo, unang-una, waiting can be hard. Talaga naman, mahirap maghintay. Sino aamin, mahirap maghintay?
Kaya mga hindi makapaghintay, nagiging ang mga hindi makapagtiis na hello. Sabi yun ng isang pastor. Kasi ang hirap maghintay talaga eh. Most of us would prefer quick, efficient, and when possible, instant results and answers. Tama? Gusto natin agad-agad eh. Gusto ko na now. Spoiled brat. Eh, hindi ka pa nga handa. You're not yet ready. Pero ang hirap kasi maghintay. Tama? Pangalawa, waiting is part of life. Parte na ng buhay talaga maghintay. Sino dito nagtanim ka? Naalala ko si Janice, nagtanim ng buto ng kalamansi. Tagal. Tagal na, mga 1 linggo ata. 2 linggo bago, meron naman tumubo. Pero hindi naman agad kami nag-ani. No? May tumubo lang. Mga ilang taon pa kaya to, ilang taon kaya mamumunga tong kalamansi na to. You know, waiting is part of life. Kahit nga yung pag-aanak eh. Pagka humingi ka ng anak ngayon, bibigyan ka ng anak, hindi naman magkaka-baby ka na agad sa kamay mo eh. 9 months pa yan bago lumabas. 9 months pa yan bago umunga. Unga. Tama ba? Uha. Unga, baka yun. We must wait for seeds to grow into food. Tama. For babies to mature into adults. Kaya yung mga disciple din natin, iintay natin, yung mga primary, ilang taon yan bago naging adult. Bago naging outreach leaders. And for trees to stand tall enough to finally offer a shade. Hindi rin basta-basta pag tinanim mo ang 10 puno, magbibigay agad dyan ng lilim. Maghihintay ka. Whether we like it or not, we need to wait. Because it is part of life. And letter C, waiting takes patience. It may take many days, months, years, and even decades. Di ba? Ang tagal. Yung pinagpe-pray mo hanggang ngayon, di pa nasasagot. Tatay ko, 30 years, more than 30 years ko pinag-pray para ma-save. Elementary pa lang ako, pinagpe-pray ko na ang salvation niya hanggang sa huling hininga. Pero na-save. Hello? God is faithful. He will gonna fulfill what He promised. Waiting takes patience. Decades for a prayer to be answered, for the timing to be right. Sabi niyo nga, timing. Timing matters. Wait for the right time. Kahit ang orchestra po, kahit ang banda, pag wala sa timing, pangit pakinggan. Kapag ang buhay natin wala sa timing, pangit. Tama. Sabihin mo sa katabi mo, timing, bro. Timing, sister. No? Kasi pagka minsan minamadali natin, di ba, yung pina-expedite, no? Ngayon may mga instant husband, instant wife, nako. In-order pa. And for a dream to finally come to pass. Hello. Sino ngayon nakikita mo na, nandito ako sa waiting, kailangan patience. Pasyente. Ano Tagalog ng patience? Ayun, pasensya. Kala ko pasyente. Pasensya. And letter D, waiting requires courage. Sabihin mo, courage. Tapang ng loob. Tibay ng dibdib. Yung parang gusto mo na ngayon na, now na. Gusto ko na yung sagot ngayon na. Gusto ko nang makuha yan. Ba't di pa nangyayari? Ba't wala pa sa kamay ko? Ba't di pa ako natatanggap? Bakit hindi pa umaasenso tong negosyo ko? Bakit wala pa yung tubi-tubi ko? Tubi-tubi. Tutubi. Di ba? Ba't wala pang tagal? Siya na nga lang. Whosoever will na nga lang. Sabihin mo, tibay ng dibdib. Lakas ng loob. David knew what it meant to wait for God's timing. Wait to become a king. Si David po, imagine yung in-anoint, magiging hari pala. In-anoint 12 years old. Bakit hindi na lang in-anoint ng 30 years old? Kasi naging hari si David 30 years old eh. Pero bakit
12 years old, in-anoint. O, magiging hari ka. Hindi naman naging hari kinabukasan. Hindi naman naging hari nung after a year. 12 years, ilang taon ang hinintay ni David? 22. Para maging hari. Alam niya magiging hari siya. And David knew how to wait. Alam niya yung pain. Alam niya rin yung nervyos. Alam niya rin ang kaba nung naghihintay. Kasi habang naghihintay siya na maging hari, gusto siyang patayin ni Saul. Yung parang itay mo, Lord, magiging hari ba ako? Mamamatay na lang ako sa kamay ni Saul. Lord, makakapag-asawa ba ako? Tatanda na ako ng ganito. Lord, menopause na ako. Naalala ko po, meron ako sa Reels, no? Sabi niya, 52 siya nag-asawa. 51 na-engage siya, 52 nag-asawa. Kaya mga wala pang 52. May mag-asa ka ba? Hallelujah. At yung binigay sa kanya ni Lord talagang the best. Maana talagang ginagandahan, ginagwapuhan pa, talagang ginagawang best pa, kaya hindi pa binibigay ni Lord. At ang sabi din, be the right person. Sabihin mo sa katabi mong single, be the right person. Do not just pray for the right person, but be the right person. BTRP. Hallelujah. Preparation. Sabi nga ni Ate Rosan, he was waiting to become a king, to be rescued from his enemy, and he wrote, wait patiently for the Lord. Be brave. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. It requires braveness, courageousness. Pakatapang ka, patatagin mo ang sarili mo. Paano mo patatagin ang sarili mo? Magbasa ka ng Bible. Immerse yourself in the Word of God. Para tumapang ka. Para lumakas ang loob mo. Ano yun? Ibabad mo ang sarili mo. I-immerse mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Amen? Because the Word of God will not bring fear, but it will build up your faith. Dahil alam ng Lord, takot ka eh. Kaya sabi niya kay Joshua 1:8, sabi niya, meditate His Word, meditate this Word, day and night. That is immersion. Dahil alam niya, takot tayo. Kaya sabi niya, magbabad kayo sa aking salita. Para yung takot mapukaw. At ito ay mapalitan ng lakas ng loob at tibay ng loob. And letter E, waiting is actively doing. We can proactively wait on God by staying in communication with Him. Habang naghihintay ka, huwag kang magiging passive. Gumawa ka ng something. Maglingkod ka. Hello. Mag-reach out ka ng mga nangangailangan. Iyon yung i-build up mo ang sarili mo sa iyong relationship with God. Read the Bible, pray, fast, establish yourself through your communication and relationship with God. Look for His hands to move in ordinary moments by reading about His story and His plans in His Word. By worshiping Him, worship the Lord. Naiinip ka, sumamba ka kay Lord, kumanta ka kay Lord. No matter what the situation is, by serving the people, both inside and outside our circles, and by thanking Him for the gifts He has already given us. Amen. Maghanap ka ng magagawa mo, maghanap ka ng pwede mong tulungan, maghanap ka ng pwede mong i-disciple. Keep yourself active in the ministry, in the business of God while waiting. Dahil dadating at dadating ang katulad ni Joseph, naging katulong, naging mayordomo sa loob ng kulungan. He served the people. Sabihin mo nga, serve the people while waiting.
Reach out for the people. Remember, when a specific door isn't opening or a particular opportunity is not available, at this moment, it doesn't mean that God is not moving. God is moving. Sabihin mo sa katabi mo, God is moving. And last, in waiting, God is working. In waiting, God is working. Noah spent 120 years building an ark as he waited for God to do what he had said. Ilang taon? 120 years. Pwede bang may mag-play na dito? 120 years of waiting. Hello? Nagsibak. Nagtanim muna ng puno, inintay ang puno para tumubo. Pagkatapos, nilagari ang mga puno. Naghanap ng mga materyales para mag-build ng ark. Habang naghihintay sa pangako ng Diyos, he keep himself busy in fulfilling God's assignment. Huwag kang magmukmok. Hello? Do not be passive. Huwag kang mag-emote sa Facebook. Huwag kang kumausap ng mga emotero-emotera. Magsasama pa kayo. Strengthen yourself. Be with the people who has a dream. Be with the people who will gonna encourage your faith. Si Ruth, he journeyed with her mother-in-law and worked in the grain fields while trusting in God's provision after her husband's death. Si Ruth, nung namatay ang asawa niya, anong ginawa niya? Nagtrabaho siya. Namulot siya ng mga palay. Sabihin mo magtrabaho. Huwag maging tamad. Huwag maging passive. Huwag maging complacent. Huwag kang maghihintay lang na ang trabaho dadating sa'yo. Maghanap ka ng trabaho. Huwag mong hintayin na dadating lang sa'yo ang disciple. Maghunting ka ng mga kaluluwa. Join with the campus ministry. Be in the outreaches while waiting. Naghihintay ka ng anak na dadating. Bibigyan ka ng anak. Hello? Bibigyan ka ng anak. Yung galing sa'yo. Dugot laman mo. Galing sa cell niyong mag-asawa. Bibigyan ka. Pero habang naghihintay ka, serve in the outreaches. Serve the people. Give. Reach out. Si Joseph, he stayed faithful in prison for several years before his promotion to second in command of Egypt. And John, si John the Beloved po, he trusted God's ultimate will for his life. Alam niyo po si John, when he was exiled in the island of Patmos, island yun, siya lang mag-isa. Si John the Beloved po, siya lang ang natirang buhay na namatay in the natural death. Pero si John the Beloved po, ipinrito sa kinukulong mantika. Nag-survive lang. At tas itinapon po sa island of Patmos. Pero habang hinihintay niya ang fulfillment ng promise of God, he wrote the book of Revelation. He seek God, he waited for God. Kaya nangyari po yung sinabi ni Lord eh. Sabi ni Jesus kay Peter, sabi niya, what is to you if I make him alive or remain him alive until I come? Dahil bago namatay si John, nakita niya na yung pagbabalik ni Jesus through the book of Revelation. His word is fulfilled. Amen. Sabihin mo, wait. While waiting, I will do something. These people took the difficult moment, an opportunity to trust God. The difficult situation that we are experiencing, yung pain. There's a pain in waiting. Amen? There is a kaba. Alam mo yun, yung nervyos sa paghihintay. Tao tayo eh. Alam ni Lord what we are made. We are made of dust. Alam niya kakabahan tayo. But He wants us to trust Him. Kaya sabi ng kanta, when I don't see it, when I don't feel it, He is working. He is the way maker.
miracle worker, promise keeper. He's light in the darkness. He never stopped. He never stopped. He never stopped. He never stopped. He never stopped working. Amen? Siya ang Diyos na hindi nagpapahinga. Actually, tayo lang ang binigyan ng pahinga ni Lord yung 7th day. And the Sabbath day is for us so that we can rest in His presence. But our God, until today, He is working on our behalf. Alam ng mga anghel yan. He is orchestrating. Hindi mo nakikita, hindi mo alam. Sabi, no ear has heard, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord is preparing for you. Preparing for those who love Him. Hello. Keep your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. So no matter what you are facing, you can ask God. We can ask God, Lord, bigyan mo ko ng pasensya. Bigyan mo ko ng kakayanang mag-intay. Lord, iiyak ko na lang to, Lord, sa'yo habang naghihintay ako. Magtiwala ako sa salita mo. Hindi ako gagawa ng move kapag hindi mo sinabing mag-move. Kikilos lang ako, gagawin ko lang kapag sinabi mo. Pag time mo na, pag sumignal ka na, Lord, ng go, then I will go. No matter what uncertainty lies before you, when you rely on the Lord, you can be someone who waits well. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, wait ka lang. God is working in our behalf. God is working for your promotion. God is working for your future children. God is working for your future husband. God is working for your future business. God is working for your future employment. And whatever is your waiting right now, inahanda ka ni Lord. God is preparing you. Tayo-tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Pwede na ba natin awitin yung Waymaker? No. Pwede yung mga worship team. Come on, let us build our faith in Jesus. Build our faith in the Lord. Ito yung binigay na message ni Lord sa atin. Kasi alam ni Lord, marami dito naghihintay. What can move God? It's our faith. Hallelujah. I-reverse natin lahat ng anumang mga nasabi natin, nabanggit nating negative. Kung nawalan ka na ng pag-asa, nasabi mo yan, nabanggit mo yan, we will gonna reverse it. Amen? We will gonna declare our faith. One day it will come. The plan, the purpose of God in your life. Hallelujah. Yung mga nag-iintay dito, yung may mga nag-iintay, taas mo lang kami mo, Lord. I believe in your promises. Like Joseph. Like Joseph. You might be in the season of betrayal, in the season of accusation, in the season of overlook. But remember, there will gonna be season of fulfillment. Hallelujah. God has a perfect time. He is not late. He is never late. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God.
Sabi ni Jesus, it is for His glory. It is for His glory that He make you wait. It is for His glory that He makes you wait. It is for His glory that He makes you wait. Na parang akala mo patay na yung pangarap. Akala mo patay na yung pangako. But it is for His glory that He makes you wait. He is sovereign. We are in the winning side. Nangako siya kay David magiging hari. Naging hari si David. Nangako siya kay Joseph na mag-rule. Nag-rule si Joseph. Nangako siya na dadating at ipanganganak ang Mesaya. Ipinanganak ang Mesaya. At nangako siya na muli siyang babalik at siya ay muling babalik. At habang naghihintay tayo, we will just serve the Lord. Amen? We will serve Him. We will serve His purpose. We will do our assignment. We will serve the people. We will love God. We will love the people. Habang nasasaktan ka, maglingkod ka. Habang ninenervyos ka, maglingkod ka. Habang naiinip ka, maglingkod ka. Hallelujah. His word will not return void and empty. He will gonna accomplish why it is being sent. He will gonna fulfill His promise to you. Hallelujah. Come on, let's sing this worship song. Ibigay natin kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We trust in your perfect time. We trust in your perfect time. I want to be the right person for the position. I want to be the right person for your future plan. Ako, Panginoon, ang ayusin mo. Ayusin mo, Panginoon. Humble me, Lord. Help me to obey. Help me to submit. I worship you. Lord, ayusin mo po ang puso ko ngayon habang naghihintay. I surrender all to you, God. I worship you. Give me a right heart, Lord. Hallelujah. You are here, working in this place. Yung mga nananalangin ng matagal na, pinagpipray mo ang mahal mo sa buhay. God is orchestrating on your behalf. Pinagpipray mo yung anak mo para ma-save. You are Keep praying. maker, miracle worker, promise keeper, light. God is working. God is working. God is working in your life. God is working in your family. God is working. Hallelujah. Si Abraham, si Sarah, kahit nagkamali siya, sila pinulfill pa rin ni Lord yung promise na magkakaanak sila. Remember, no one can discourage the plan of God in your life. Kahit mismong ikaw, God will fulfill His plan. Come on, raise up your hands to the Lord. Lord, I submit to you. I submit to your will, not my will, but yours be done. Hallelujah. I trust you. I believe in you. Hallelujah. The baby is coming. The business is coming. Lord, prepare my heart. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
impossible to you. Even when I don't Hallelujah. finish working, you never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when Let your faith see. Let your faith see in the Lord. Hallelujah. It's not what you feel. you never stop Hallelujah. working. Even when It is who God is. working. Lord, we depend on who you are. Working, you never stop. Yes, Lord. Never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. For the last time, come on. Sing, Waymaker. Thank you, Lord. We will gonna serve you Light in the darkness, my God, while waiting, God. who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Hallelujah, come on. You never stop. Overcome your emotion, overcome your feelings. Stop working. Fix unto Jesus, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. You never stop. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Lord, this is our faith. When you say it, you will gonna do it. Never stop. When you promise, you will gonna fulfill it. Even when I don't see it, you work. Lord, it is mine. It is mine. Come on. Say to the Lord, it's mine. Never stop. You never Declare it is mine. God's promise, it's mine. You never stop working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never Hallelujah, Lord. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami in the never advance. stop working. You will gonna do it. You will gonna do it. You will gonna do it. Come on, kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord. Sabihin mo, yes, Lord, you will gonna do it. When God says you will gonna possess the land, the Israelites possessed the land. Hallelujah. Lord, thank you. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes, Lord. It's mine. It's mine. It's mine. Come on, declare it. It's mine, Lord. It's mine. It's mine. It's mine. Never stop. It is for my family. It is for me and my husband. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That you're working. You never Hallelujah. stop. You never stop working. This business is mine. This home office is mine. Amen. Hallelujah. Working.
abundant life is mine. It is yours, kapatid. Claim it. Huwag mong hayaang nakawin ng kaaway yung para sa'yo. Huwag mong hayaang patayin ng kaaway ang pangarap mo. Huwag kang ma-feel guilty sa pangarap mo. That is a dream planted by God in your heart. Never quit, never give up. Just keep serving the Lord while you are waiting. Amen. Because it is yours. It is yours. Piniprepare lang ang puso mo. Nire-refine ka lang ni Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for the work of refinement in our lives. We humble ourselves to you, God. Lord, salamat po sa correction, sa rebuke, sa pag-aayos mo ng puso namin, Panginoon, at paghahanda mo sa napakalaki at napakagandang plano at buhay, Panginoon, waiting for us. Actually, hindi lang naman tayo naghihintay. Naghihintay din ang pangarap mo, ang plano ng Diyos. Amen? Hallelujah. And before I end, I would like to challenge those who are first-timer today to receive Jesus as Lord and Savior, the one who has a plan for your life. Para maabot mo yung destiny mo katulad ni Joseph, you need to begin with God. You need to begin, you start in the Lord. Receive Jesus as Lord and Savior. Declare that He is your Lord. Declare that He is your King. Publicly. So that you will become kingdom citizen. Amen? Taas mo lang ang kamay mo. To receive Jesus as your Lord and Savior. Lord, thank you for the great plan you have for us. You have for me. I open my heart for you, Jesus. I want you to be my Lord. I want you to be my King. Forgive me from all my sins. I repent. Cleanse me with your precious blood. And I want to restart my life with you. Thank you for your forgiveness. Thank you for that great plan. And I believe in you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.